walang natira, kundi ang mga pader at yero. Lahat ay nasunog. Maging ang bowl sa sobrang init ay nabiyak. Ayan yung bahay na ni Tito Hill. So yan guys, maadong adlaw. Yan, andito tayo sa Yanay, dito sa bahay ni Tito Hill. Kasi yung bahay niya, yan nasunog sa hindi inaasahang pangyayari. Ayan, nasunog itong bahay nila. Yan. Nung nangyari ito ay wala dito si Tito Hill, nagpapasuhoy o nagpapasweldo sa kabilang barangay, nagkakabit ng naglalagay ng pawid. So tara at silipin natin kung gaano kalaki itong sunog. Halos buong bahay, walang natira. Ayan, ang bahay nila. Walang natira dito sa kanilang bahay at umuusok-usok pa. Ayan, grabe. Walang natira. At ayon nga sa nakakita kay Chen na kanyang pamangkin at kapitbahay nga rin, dito daw nagsimula sa kwarto. Dito nagsimula sa kwarto yung sunog. Ayan nag-uusok-usok pa. Umuusok pa. Sige pa ang ano niya. Kanina ay tawag dito inanuhan nila kanina. Sinigbuan. Ayan sobrang init, nasunog pati ito. Itong drum. Nasunog din, sobrang init. At dito guys, yung kusina talagang sunog talaga. Yero lang natira at saka itong mismong pader ng bahay. Yan ang natira. Yung mga kahoy, yung mga gamit sa loob ay talagang natupok. Yan, talagang walang-wala. No, dumiretso dito. At ang sinumulan ng sunog ay ang kuryente. Ng kuryente. At sabi naman ng may-ari ay wala daw nakasaksak na kahit na nung iniwan niya ito nung siya ay nagtrabaho nga doon sa kalapit na barangay para magholip nga na ng pawid. Yan. So wala talagang natira. Ayan kahit yung bowl doon basag din sa sobrang init. Ayan. Tignan nyo guys. Walang natira. Yung kusina na ito talagang kahoy talaga ito. Mga kawayan. Ayan. Wala talagang natira. Diyos ko. Alam nyo, kinalibutan ako nung nakita ko nga si mama at sinundo niya ako. At pinapipicturean niya sa akin itong bahay at para makita nga raw ng mga kapatid. May-ari din itong bahay. Sa kanila itong bahay. Yan. Nasunog talagang wala. Kahit wala. Yung mga gamit ay natupok nga rin talaga. Yan sobrang init. Init pa. Mainit pa. Mausok-usok. Nangyari nga ang sunog alas 7 ng umaga, December 11, 2025. Baba naman si Tito Hill. Yan. Kaya, so sa Romelco, yan. Kaya wala kaming kuryente din ngayon araw. Kasi nga, siguro dahil dito, nasunog. Dahil sa sunog. Wala, ang natira na lang, yung yero. Wala na talaga yung mga kahoy. So, napakalaking trabaho din ito. Kung tatrabahuhin. Walang natira. Sunog. Dahil sa kuryente. Yan nauling na. So, tingnan natin baka may pa. Natulong-tulong ng pag-sigbo dito. Pag-apula ng apoy. Yan talaga. Naghangaw pa. Ang init. So, hindi na tayo papasok. Grabe. Kawawa naman. Magpapasko. Wala. Bali yan. Bali 2 kwarto yan na kahoy din. Tapos yung mga, yung mga kahoy doon. Wala na. Wala nang natira. Kahit yung mga gamit dito sa bahay.
Walang natira. Kahit nga yung kanyang cellphone, yung cellphone daw niya, iniwan lang niya dito sa sala. Hindi naman nakasaksak. Ay, wala din. Nasunog din. Walang gamit si Tito Hil. Wala magpapasko. Magpapaskong sunog. Magpapasko pa naman. O, busy kawawa naman. Busy siya sa pagtrabaho dun sa kabilang barangay. At namalayan na lang yan, nasusunog na. Buti na lang at namalayan ni Che, yung kapitbahay. Naapula nga pala yung apoy kaninang alas 11 ng umaga. Kaya maraming salamat nga pala sa mga kapitbahay na tumulong para maapula nga po itong apoy. Usok pa. So, walang kuryente dito sa buong Libtong. Dahil siguro dito, kailangan ito ay maasikaso muna ng Romelco. Ma-cut itong kuryente para magkaroon ulit kami ng kuryente. So, yan ang dahilan. Grabe, ang sunog talaga. Nakakaawa naman. Ay. Tupok na tupok. Tupok ang buong bahay. Ay, Diyos ko. Walang natira dito sa kanilang mumunting tahanan. Lahat ay nasunog dahil sa kuryente. Naabo lahat dito sa tahanan nila Tito Hil. Walang natira. Umuusok pa sa loob. Ang dahilan nga ng sunog ay short circuit o marahil din sa patay sindi naming kuryente. Yan ang bahay ng Tito Hil. Maya pa ay dumating na nga rin itong Bureau of Fire para nga po mag-imbestiga sa nangyaring sunog nga po dito sa bahay nga nila Tito Hil at Ninang Nel Padrillan. At nagpara nga rin magbigay na rin ng warning na bawal na munang lumapit nga raw dito at baka nga raw bumagsak ang mga yero.